Sad to say guys, konting panahon na lang ang natitira para makasama pa natin ang Ninja 400 dahil this 2024 tuluyan na nga itong diniscontinued ni Kawasaki para palitan ng bagong model. And ang bagong model na tinutukoy ko walang iba, itong bagong Ninja 500. Tara, ating silipin ang specs ito nang sa ganon makita natin kung gaano kaganda ang bagong miyembro sa Ninja family. Okay guys, now before we start, unang-una nagpapasalamat muna tayo sa Wheeltech dahil pinaunlakan niya tayo na ma-review personally ang kanilang Kawasaki Ninja 500. As you can see naman, bagong-bago, naka-plastic pa. I know guys na maraming magsasabi sa inyo na parang similar lang yung design nitong Ninja 500 na to sa Ninja 400. Pero syempre of course, dahil ang basis naman talaga nitong Ninja 500 na to ay yung kanyang nakababatang kapatid na Ninja 400. Pero guys, kung makikita nyo ito sa personal, sobrang nadami na nabago sa motor na to, especially pagdating sa kanyang mga cowlings. Guys, no, ang isa nga sa una nating manonotice sa motor na to ay yung kanyang bagong head cowlings. Kasi as you can see naman, mas naging bulky at mas naging sharper palalo ang kanyang itsura. As well as sa kanyang headlight na mas naging brighter at aggressive palalo ang itsura nito. Normally kasi sa mga ibang small cc bikes ni Kawasaki, nanggagaling lang yung headlight sa higher cc katulad ng halimbawa ZX25R, parang galing lang yung headlight nun sa ZX6R. Pero this time naglabas na talaga si Kawasaki ng bagong design ng headlight na exclusive lang para sa Ninja 500 na to. Ang isa pa nga sa nagpaangas sa motor na to ay yung kanyang front winglet na mistulang naging pangil nito kasi as you can see naman, para siyang mabangis na hayop na ready na talagang umatake. When it comes sa kanyang side fairings, as you can see, medyo naging detailed pa siya lalo. Kasi kung makikita nyo, marami na siyang cuts and edges dito, tsaka yung mga butas na kumbaga parang hindi magiging pigil yung takbo ng Ninja 500 kasi nakakahinga yung mga kaha niya. Ang nakikita ko nga lang purpose ito, syempre para mas maging maganda yung aerodynamics niya kasi eto na yung magsisilbing lusutan ng hangin niya. Kumbaga para hindi maging pigil yung takbo ng Ninja 500. Bago na nga rin pala ang buntot nito dahil compare sa Ninja 400, mas naging slim at pointy palalo ang hulma niya. And also may makikita na rin tayong sticker na 500 dito at included na rin sa kanya yung kanyang seat cowl pagdating sa SE version. Ang ganda nga rin ng pagkakadesign ng kanyang tail fairings, no? Kasi it gives you an illusion na parang extended siya hanggang ibaba. Kasi parang kung makikita nyo parang isang buong kaha na siya dito Also kung mapapansin nyo, bago na rin pala ang design ng kanyang taillight and of course LED na rin siya. As you may know, eto na nga sa ngayon ang may pinaka-modern look sa Ninja series ni Kawasaki kasi parang isinunod na rin niya ang design nito sa mga flagships bike niya katulad ng ZX-10R. When it comes sa kanyang fuel tank, mukhang hindi naman nagbago ang itsura nito dahil same pa rin na 14 liters ang kaya nitong ikarga. Okay guys, no, mapunta naman tayo sa medyo pinaka-tricky na parte sa motor na to at yon ay yung kanyang 451cc parallel twin engine. Marami nga ang nagsasabi na hindi naman daw ito totoong 500cc dahil it turned out na 451cc lang siya. Kaya dapat daw ang tawag daw dapat dito is Ninja 450. Well, in my opinion, sa tingin ko, part lang yan ng marketing ni Kawasaki kaya ni-round up na lang niya sa 500cc para ma-visualize ng mga consumers niya na bagong modelo talaga ang Ninja 500 na nilabas nila. Kumbaga para mag-sink in sa inyo na ito yung mas pina-upgrade na level ng Ninja 400. Well, ang 52cc will make a big difference dahil mas lalo pang tinasa ni Kawasaki ang stroke ng motor na to from 51mm to 58mm na. Kaya mararamdaman natin ang malakas na hatak nito from low to mid-range na RPM na suitable sa mabilisang overtaking sa kalsada. Normally naman sa mga sports touring na motor, mas nagmamatter dito ang malakas na hatak kasi alam naman ni Kawasaki na sobrang traffic ng kalsada dito sa Pinas. Kaya hindi naman natin ito may sasagad all the time. And of course, kaya nga nandyan sila ZX6R or ZX10R para kung sakaling naghahanap ka ng pang racing na motor, nandyan sila para pagpilian mo. Para ma-visualize nyo kung gaano ito ka-powerful, kaya niyang sumagad sa 45 horsepower at 9,000 RPM at may arangkada na 42.6 Nm of torque at 7,500 RPM. Halos same lang naman ang top end nito sa Ninja 400 pero since lumakas ang torque niya, mas mabilis nga lang niyang mai-hit yung kanyang top speed compare sa N4.
And sa tingin ko, ang pinakamalapit na competitor nito sa market walang iba kundi ang 450SR ng CF Moto, since almost identical talaga sila ng power. Hindi ko ito tinapat sa CBR 500R kasi 471cc siya. Tapos nasa 389,000 naman ang kanyang presyo. Tsaka normally mas nangingibabaw sa mga Pinoy ang mas murang presyo, di ba? Dahil mas naging torqueier ito, dapat lang na mas capable siya na makahinto with an instant. Kaya buti na lang kinabitan naman ito ni Kawasaki ng 2-piston caliper na may kasamang 310mm disc and also 2-piston caliper din sa likod na may kasamang 220mm disc, and both brakes equipped with ABS. I know na maraming magsasabi sa inyo na bakit hindi pa to ginawang dual disc ni Kawasaki. Total, 500cc naman na ito. Well, based in my observation, ang nakikita ko na nga lang dahilan dyan is upang hindi pa rin maapektuhan yung kanyang price point. Actually guys, itong variant na nasa harap nyo ay ang standard version ng Ninja 500 na worth 353,000 pesos. Can you imagine mo? Kung bibili kayo ng Ninja 400 na 340k, eh dagdagan nyo na lang ng 13,000, meron na kayong mas pinalakas na Ninja 500, no? Kaya sa halip na dual disc, isang malaking rotor disc na lang ang nilagay nila dito sa preno sa unahan para nang sa ganon, eh mas malakas pa rin ang kanyang stopping power. Ang in-charge naman para sa mas banayad na pag-bounce ng motor na to ay dalawang 41mm telescopic fork sa harap at horizontal backlink suspension naman sa likod na adjustable na ang spring load nito. Siguro ang pinaka-comment ko na lang dito, dapat ginawa na lang nilang inverted fork ang suspension nito sa harap kasi ang main purpose kasi ng sports touring na motor mas maging relax itong dalhin. Alam naman kasi natin na mas maganda ang bouncing capabilities ng mga inverted fork compare sa telescopic fork. Pagdating naman sa kanyang mga gulong, ito ay naka 110/70/17 sa harap at 150/60/17 naman sa likod. Okay guys, no, ang isa pa nga sa pinaka-espesyal sa Ninja 500 ay yung kanyang KPAS o kung tawagin na Kawasaki Intelligent Proximity Start System. Sa madaling salita, ito ay nakakilis na rin. Pero guys, kung makikita nyo, meron pa naman tayo makikita na parang susi dito. Pero ito, para na lang ito sa kanyang pillion seat. Actually, sa lahat ng mga flagships bike o ibang big bike ni Kawasaki, ito pa lang ata ang nakakilis. Kaya nga ganun na lang talaga ka-espesyal ang motor na to. By the way guys, itong demo unit natin is hindi pa naka-activate. Pero para i-operate itong Ninja 500 ito, parang ipupush mo lang siya pababa tapos ipipihit mo lang siya pa kanan. Another technology na magpapagaan sa buhay mo dito ay yung kanyang assist slipper clutch. As you can see naman, sobrang lambot talaga ng clutch lever nito. Kaya big thanks din talaga sa kanyang assist cam function. And also, just in case na ma-downshift mo agad ito into lower gear while speeding, no worries dahil nandyan naman ang kanyang sleeper cams na magre-relieve ng pressure nito sa kanyang clutch plate kaya mababawasan din ang back torque mo dito. Pansinin nyo yung mga typical na manual na motor, kapag pinatakbo mo siya ng mabilis sabay in-engine brake mo sa pinakamababang gear, nag-i-slide yung gulong mo sa likod. Medyo similar yung feelings nito kapag nilock up mo yung gulong mo kasi pinipigilan ng engine yung pag-spin ng rear wheel mo. Kaya dahil sa sleeper clutch ng Ninja 500, hindi mangyayari sa'yo to. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, ito ay naka high contrast na LCD display na very nice and clean ang pagkakadisenyo. Actually, madali lang intindihin yung mga key information na nakapaloob dito kaya hindi ka na malilito. Katulad nitong gear indicator, RPM, fuel gauge at meron din dalawang button dito sa magkabilang baba. Tapos bukod dyan, nag-o-offer din ito ng smartphone connectivity para gamit ang kanilang Rideology app, mas madali mong matatrack yung mga key informations na kailangan mo sa Ninja 500. And pagdating naman dito sa may left side ng kanyang panel, may makikita tayo ditong charging port, USB type, na para kung sakaling malobat kayo, pwede nyong isaksak yung smartphone nyo dito. Siguro ang tip ko na lang, maglagay na lang kayo na quad lock para nang sa ganun, may lagayan yung cellphone nyo, diba? And guys, no, pagdating naman sa kanyang mga buttons, no, very basic lang naman siya. Meron na siyang pass-through dito sa left side, and also meron din siyang hazard na button. And also ito yung high beam at low beam na ilaw. Tapos meron lang siyang left and turn na left and right na signal light, and also yung kanyang busina. And pagdating dito sa right handlebar, makikita lang natin itong kill switch at yung kanyang push start. Ang kagandahan sa motor na to, bukod sa maporma at may power na at the same time, napaka-convenient at komportable pa niyang gamitin. Kahit nagbago nga ng konti yung shape ng upuan nito, dahil kung mapapansin nyo, medyo pa-incline na yung pagkakaupo ko dito, still, nagbibigay pa rin naman ito ng touring na body posture. As you can see naman, dahil medyo straight up pa rin talaga yung body position ko dito. And also, di naman ako nakakaramdam na mabigat na pressure sa aking mga pulso, no? Kasi nga, mataas yung kanyang clip-on handlebar.
Ang isa sa pinaka-unique sa Ninja 500 ay yung kanyang tail tie D na bukod sa signal light at kabitan ng plaka may hook din ito na pwedeng pagtalian ng bungee wire mo o mga ibang tali just in case na may kakarga ka sa likod ng buntot nito. O diba, pang touring na touring talaga ang setup mo dito. Special mention ko rin pala yung windscreen nito na mas naging mataas at malapad pa. The reason kung bakit ganito ang ginawa ni Kawasaki is para ma-endure mo yung malakas na hangin na hahampas sa'yo while speeding. Kasi kung makikita nyo, pwede na kayong mag-tuck in dito. Very useful to lalo na sa expressway dahil sobrang lakas talaga ng hangin dito. Maganda nga din ang pagkaka-attach nito sa kanyang head cowlings kasi kung makikita nyo, meron siyang ventilation sa baba. Kaya nababawasan yung impact ng hangin sa windscreen during high speed kasi lumulusot na lang yung hangin dito sa ilalim. Bonus pa nga dito na meron na rin siyang frame slider para just in case na maibagsak mo ang Ninja 500 hindi ito gaanong madadamage. Dahil mas naging malaki ito sa Ninja 400, of course nadagdagan na rin ang kanyang timbang na from 168 kg, ngayon ay 172 kg na ito. And my final verdict para dito sa Ninja 500, of course maganda yan dahil bagong model ito sa Ninja lineup. And bukod dun, syempre Kawasaki na yan, kaya never naman tayong mabibigo sa mga product niya. Kaya para sa akin, kung nagbabalak kang magkaroon ng higher CC bikes ni Kawasaki in the future, magandang option din ang Ninja 500 para ma-practice ka sa mga malalaking motor. Or di kaya naman, pwede mo din itong gawing first big bike mo dahil I'm sure nakakayanin mo itong dalhin dahil hindi naman siya nakakapagod. I know guys na wala namang complete package na motor dahil I'm sure na may hahanapin pa rin kayong ibang features dito. Pero still lahat naman ng pagkukulang ng Ninja 400 ay napunan na ng bagong Ninja 500. Kaya imposible talaga na hindi ito mapasama sa bucket list nyo lalo na kung nagbabalak kayong bumili ng bago nyong big bike. By the way guys, available nga pala ang Ninja 500 dito sa Wheeltech Makati with an SRP price of 353,000 para sa kanilang standard variant at 379,000 naman para sa kanilang SE variant. So ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito para makita nyo sa personal kung gaano ito kaganda.